Nagsisimula ang chapter ng basahin ng biyenan ni Logan ang imbitasyon ng prinsipe. Nagsalita ang biyenan ni Logan, umabot na rin sa kanya sa huli. Nang basahin niya ang imbitasyon, nakita niya na ang mga kondisyon ay hindi kapani-paniwalang napakaganda. Nagtataka siya, balak ba talaga nilang tuparin ito? Tinawag na manugang si Logan, tinanong ng biyenan ni Logan kung ano ang iniisip niya. Nakangiti, sinabi ni Logan na ang salita ay maaaring mangako ng kahit ano. Pagkatapos ay tinanong ng biyenan ni Logan, mga walang kabuluhang pangako lang ba yan? Sabi ni Logan, desperado silang makakuha kahit isa pang pamilya. Sabi ng biyenan ni Logan, sigurado ako. Dahil sa labanan sa Harren Castle hindi pa nagtagal, parehong panig ay nagtamo ng matinding pagkalugi. Kaya ba humingi ka sa akin ng tulong? Sinasamantala ang kanilang kahinaan, gusto mo ba na ang mga neutral na puwersa ay tumayo at lumaban? Gusto mo na ang pamilya Floyd ay maging pundasyon ng puwersang iyon? Habang kinakamot ang kanyang ulo, sinabi ng biyenan ni Logan, ito ay isang bagay na nakasalalay sa dangal ng pamilya. Hindi ito isang desisyon na maaari kong gawin ng basta-basta. Bukod pa rito, ang katotohanan na magkakaroon ako ng gitnang posisyon ay nangangahulugang tumanggi na si Duque Felix, di ba? Nanatiling tahimik si Logan saglit at pagkatapos ay sinabi, mukhang kailangan pa ng master ko ng mas maraming oras. Nagtataka ang biyenan ni Logan kung magbabago ang isip ng Sword Duque. Hindi lang yun, may ilan nang pumupunta sa frontline dahil tinanggap na ang alok ng isang paksayon. Sabi ni Logan, alam ko. Kahit sa nakaraan kong buhay, ilang neutral na pamilya ay naakit ng mga tukso ng paksayon. Kinumpirma ko rin na ang mga taong yun mula sa nakaraan kong buhay ay kumilos na. Kaya ang lahat ng tatanggap ng kanilang mga alok ay nagawa na. Lahat ng natitira, kung maaari, ay hindi matutukso ng ganoong mga alok. Kaya maaari ko silang pagkatiwalaan. Sinabi ni Logan sa kanyang biyenan, may isa pang bagay na hindi mo alam. Nagtatanong ang biyenan ni Logan, ano yun? May kasab-ikan, sinabi ni Logan, kung gaano kalakas ang ating pamilya. Nang lumaban kami sa digmaan ng paksayon, lumaban kami laban sa 3 Marquez. Nagulat ang kanyang biyenan. Nagpatuloy si Logan, bukod pa rito, kamakailan lang, napaatras namin ang Tempest Blades Army. Sa pagkakataong ito, labis na nagulat ang biyenan ni Logan at nagtanong si Wycan Kalia. Sabi ni Logan, kung mahirap paniwalaan, maaari niyang tanungin ang kanyang anak. Sinabi ni Logan, nandoon siya sa larangan ng digmaan. Narinig yun, tinawag na baliw na bastardo si Logan. Inihagis ng biyenan niya ang imbitasyon ng paksayon sa mukha ni Logan na may aura. Nakita na galit ang kanyang biyenan, sinabi ni Logan sa kanya na huminahon at sinabi, si Lady Eileen ay talagang ipinagmamalaki yun. Huminahon ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay sinabi ng biyenan niya, sige, ang McLean at ang Sword Duque, at kung ang natitirang neutral na Maharlika ay magsasama-sama, mayroon tayong pagkakataon. Mas mabuti yan kaysa sa pagtaya sa 50 hanggang 50 na pagkakataon na masisira ang pamilya ko. Naghihintay si Logan ng may pag-asa sa sagot ng kanyang biyenan. Sinabi ng biyenan ni Logan, malugod akong sasama sa panig mo, sa kondisyon na ang Sword Duque ay kikilos din, syempre. Labis na natuwa si Logan sa narinig at nagkamay sila. 8 buwan mula nang magsimula ang digmaang sibil at ang mga neutral na puwersa ay nagsimulang kumilos. Ilang araw pagkatapos, sa Castle McLean, nakita si Logan, lumapit na tumatakbo ang kanyang nakababatang kapatid na si Ronyan. Habang natutuwa, sinabi niya, napakasaya ko na ligtas kang bumalik. Lahat ay bumalik na ilang araw na ang nakalipas, pero hindi ka nila kasama, kaya nag-alala ako. Narinig yun, ngumiti si Logan at naisip. Lihim akong umalis sa gitna at pumunta upang makipagkita sa iba pang mga neutral na puwersa. Tinanong ni Logan ang kanyang nakababatang kapatid, ayos lang ba ang lahat, at may problema ba? Sinabi ni Ronyan, lahat ay maayos. Tulad ng sinabi mo, agad pagkatapos nating umalis mula sa paksayon, sinimulan nating gumawa ng liberation at automatikong mga crossbow. Pinuri ni Logan ang kanyang nakababatang kapatid, sinasabing, magaling. Tinanong niya, may balita ba tungkol sa Central Frontline? Sinabi ni Ronyan, tungkol doon, sinasabi nila na walang aktibidad mula noong naganap na paghaharap 1 linggo na ang nakalipas. Narinig yun, labis na nagulat si Logan at naisip,
kahit na matindi ang mga pinsala, hindi yun dahilan para pareho silang magpahinga. Nakita ang nag-aalalang mukha ni Logan, nagtanong si Ron Yan, may problema ba? Sinabi ni Logan, wala. At higit sa lahat, napakagaling ni Ron Ian habang wala ako. Kinuha ni Logan ang espada mula sa kanyang likuran at iniabot ito sa kanyang nakababatang kapatid, sinasabing, ito ang iyong gantimpala. Nang makita ang espada, labis na nagulat si Ron Yan dahil nakilala niya ito bilang Fregus, ang espada na ginamit ni Franz, ang Knight of Moonlight. Sinabi ni Logan, ito ay isang artifact na tinatayang nasa Class 4. Narinig ito, labis na nagulat si Ron Yan at sinabi, mas mabuti kung ikaw ang gumamit nito. Pagkatapos ay sinabi ni Logan, ang locks ay na-awakened na sa nature magic. Narinig ito, nagulat ulit si Ron Yan. Binati ni Ron Yan si Logan, sinasabing, kaya pala, posible pala talaga yun. Sinabi ni Ron Ian, gayunpaman, hindi ko kailangan ng espada. Narinig ito, nagulat si Logan at nagtanong, bakit? Sinabi ni Ron Yan, masaya na ako sa main sword sa ngayon. Hindi natin alam, baka magising din sa nature magic ang main sword. Kaya, hiniling niya kay Logan na ibigay ang espada na ito sa kanyang hipag. Narinig ito, nawalan ng imek si Logan. Sinabi ni Ron Yan, siya balang araw ay magiging lady ng bahay. Hindi ba't natural lang yun? Naisip ni Logan, kahit na malamang na siya ang maging pinuno ng pamilya, nagsasalita pa rin siya ng ganito. Bukod pa, si Eileen, kamakailan lang ay nakakuha siya ng bagong set ng armor. Simula dati, wala siyang armor na bagay sa kanya. Hindi makapaniwala si Logan na ginamit niya ang kanyang bonus para makakuha ng bagong set ng armor, mithril alloy armor pa yun, na ikinabaon niya sa utang. Kahit nakahanga-hanga yun, sa tingin ko ay wala siyang sapat na pera para sa isang espada. Pagkatapos ay sinabi ni Logan, sige. Nang magdesisyon si Logan, kung gayon, ibibigay ko ang espada na ito kay Eileen. Nang ibigay ni Logan ang espada sa kanyang nobya, tumanggi siya, sinasabing, sobra-sobra na yan. Hindi ko yan matatanggap. Hindi naiintindihan ni Logan ang nangyari at nagtanong, ano, bakit? May ganoon ba na sobra ang isang regalo? Tinanong ni Eileen, ano ba talaga ang nagawa ko sa huling labanan para makatanggap ng ganoong regalo? Bukod pa rito, magdudulot ito ng problema sa moral ng ibang mga knight. Tiningnan ng mga knight, naisip ni Logan, kaya pala, nag-aalala siya tungkol doon. Sinabi ni Logan kay Eileen, ayos lang. Sinubukan ni Eileen na tumanggi ulit, pero sinabi ni Logan, ang espada na ito ay hindi para kay Eileen, kundi isang regalo sa kasal para sa nobya ko, si Lady Eileen. Sa simula, hindi naintindihan ni Eileen ang nangyari, pagkatapos ay namula siya ng bahagya at nagtanong, ano? Sinabi ni Logan, dahil sa ating kasalukuyang sitwasyon, hindi man lang tayo makapagdaos ng engagement ceremony, at wala pa akong nagagawa kahit isa para sayo. Kaya, gusto kong tanggapin ito ni Lady Eileen. Naway magsilbing patunay ang espada na ito na sa huli. Ay tutuperin ko ang aking salita. Narinig ito, hindi na malayang nahulog ni Eileen ang kanyang espada. Naisip ni Logan, hindi naman talaga ito nilayo na maging regalo sa kasal. Sa pamamagitan ng pagkuha ng espada na ito, magiging mas malakas siya. Habang namumula, tinanong ni Eileen si Logan, nagpo-propose ka ba sa akin ngayon? Nang makita niyang namumula si Lady Eileen, napaisip si Logan, hindi ba't engaged na kami? Habang kinukuha ang espada mula sa kamay ni Logan, nagpasalamat si Eileen at sinabing, isang espada bilang regalo sa kasal, wala na akong mahihiling pa. Nang makita kung gaano kasaya si Eileen, labis na natakot si Logan at nagdesisyon na hindi niya sasabihin na para talaga kay Ronyan ang espada. Maya-maya, hinawakan ni Eileen ang kamay ni Logan na ikinagulat nito. Sinabi niya kay Logan na gagawin din niya ang kanyang makakaya. Nagtakas si Logan, ang tinutukoy niya ay ang paggamit ng espada, tama. Pagkatapos, hinayla siya ni Eileen, na nagsabing magkakaroon sila ng kanilang unang duel pagkatapos ng mahabang panahon. Samantala, sa ibang lugar, nag-uusap-usap ang ilang maharlika ng pangalawang paksayon. Tinanong nila ang isa't isa, isang buwan na ba mula noong labanan sa Harren Castle. Tahimik ang lahat mula noon. Malaki ang pinsala pero hindi ba masyadong matagal ang pagbangon. May panahong mukhang mananalo ang kanilang paksayon pero nagbago ang lahat ng makisaliang, walang kwentang McLean na iyon.
Biglang may pumasok sa silid at sinabing nakatanggap sila ng mensahe mula kay Duke Valtermin. Tinanong ng isa sa mga maharlika, ano ang nakasaad? Ang nagdala ng sulat ay nagsabing, medyo kakaiba. Lumipat ang tagpo kay Duke Valtermin. Sinabi niya, ang lahat ng maharlika na sumusunod kay Kamahalan Remain, makinig kayo ng mabuti. Mula ngayon, ipagpapaliban muna natin ang gyera laban sa paksayo ng unang prinsipe. May kikipagsanib puwersa tayo sa kanila para wasakin ang McLean.